Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay meron na naman tayong bagong matutunan. Ngunit bago iyan, ay magpapakilala muna ako sa aking sarili. Ako nga pala si Binibining Rochelle Ilong. Kita niyo naman, nandito ako sa labas ng bahay. Ngayon, nakikita ninyo kung ano ang aking nasa likuran, kundi ang ating kapaligiran. Ngayon, class, kapag lumabas tayo ng bahay, ang una nating makikita ay ang ating paligid, malamang, syempre. Ngayon, class, kapag nasa paligid, ano nga ba ang ating mga makikita sa ating kapaligiran? Una na rito ay ang mga kahoy, pangalawa, mga bulaklak, at marami pang iba na itinanim. Sa araw na ito, huwag niyong pansinin na kung saan merong mga motorsiklo na dumadaan sapagkat nandito tayo sa tabi ng daan. Dahil ito, huwag niyong pansinin o di kaya pagtuunan ng pansin, ang pagtuunan niyo ng pansin ay ako. Dahil ako ang magbibigay sa inyo ng kaalaman. Ngayong umaga ay meron tayong bagong topiko na kung saan magkakaroon kayo ng kaalaman, na maraming kaalaman. Sa umagang ito ay meron akong tanong muna sa inyo. Bakit nga ba natin pangalagaan ang ating kapaligiran? Ngayon, class, ito ay upang magamit ito sa susunod na henerasyon. Bakit nga ba napaka-importante ang ating paligid? Sapagkat ang paligid ito ay nagbibigay sa atin ng maaliwalas na paningin, o di kaya ito ay nagbibigay sa atin ng magandang hangin, o di kaya magandang tanawin. Ngayon, class, sa umagang ito, hindi lamang mga kahoy o di kay mga tanim ng mga tao dito sa mundo ang ating makikita, kundi ito din ay mga gawain ng tao na kung saan itinatapon. Kapag sinabi nating itinatapon, ito ay ang basura. Ngayon, class, paano natin ito ilalagay sa tamang lalagyan? Sa umagang ito, malalaman natin ang iba't ibang uri ng basura. Ngunit dalawang uri lamang ang aking ibibigay sapagkat ito ang pinaka-importante na dapat inyong malaman sa araw na ito. Handa na ba kayo? Alam nyo naman na si Binibining Rochelle Ilong ang magbibigay ng kaalaman at meron talaga kayong matutunan. Sa umagang ito, alam kong napakainit na dito, ngunit huwag nyo lamang itong pansinin dahil magbibigay lamang ako ng kaunting kaalaman at meron din kayo, madadala ninyo ito sa panghabang buhay bilang isang tao na namumuhay dito sa mundo. Sa umagang ito ay ang ating tatalakayin ay patungkol sa dalawang uri ng basura. Ngunit bago iyan ay meron tayong mga layunin na dapat nating makamit pagkatapos ng ating talakayan ngayong araw. Una na rito ay natutukoy ang dalawang uri ng basura at ang pangalawa naman ay nakapagprepresenta ng pagsasadula patungkol sa dalawang uri ng basura. At ang panghuli ay napahahalagahan ninyo ang dalawang uri ng basura bilang isang mag-aaral na namumuhay dito sa mundo. Ngayon, class, pag sinabi nating basura, ano ang sumasagi sa inyong isipan? Ngayon, class, ang basura, ito ay ating ginagawa o di kay maaari naman natin itong ilagay sa tamang lalagyan. Ngunit bakit natin itapon-tapon sa ating paligid na hindi naman magandang tingnan? Ngayon, class, ang basura ay napaka-importante na ilagay natin sa tamang lalagyan upang magandang tingnan at napangalagaan natin ang ating paligid. Ngayon, class, ang dalawang uri ng basura ay nabubulok at di nabubulok. Ngayon, class, pag sinabi nating nabubulok, ito ay kung saan hindi tumatagal ng isang taon o di kay ng maraming taon. Ito ay nawawala sa paglipas ng panahon. Halimbawa na lamang nito ay yung mga dahon. Kapag ito ay nahulog na sa kanyang kapag nahulog na ito sa kanyang sa kanyang mga branches at ito ay mahuhulog na dito sa lupa at ito ay magiging isang dahon na kung saan wala ng buhay at ito ay sinasabi nating
nabubulok ito pag lumipas ng panahon. Kaya ang mga nabubulok na basura ay halimbawa na dito ay papel, yung mga papel na ginagamit natin sa eskwela, yung mga bond paper, ito din ay mabubulok. At yung sasakyan ay hindi yun nabubulok, guys. Ha? Naintindihan nyo? Pasensya na sapagkat maraming dumadaan dito sapagkat nandito tayo sa tabi ng daan. Ngayon, class, ang nabubulok, class, ay tulad lamang ng dahon ng kahoy, mga halaman, yung mga dumi ng tao, nabubulok yon. Yung mga dumi ng hayop, yung mga dahon, yung alam mo, hindi yung matitigas. At ang nabubulok naman ay hindi nabubulok, class. Halimbawa na rito ay ang plastic. Oh, nakasulat pa dito ay save more. Pag sinabi natin hindi nabubulok, ito ay tumatagal na kahit ano pang ilang taon pa yan, halimbawa na dito ay ang plastic. Pag sinunog mo ito, tsaka muna ito nawawala. Ang plastic, kahit ilang taon pa yan, ay hindi yan nawawala. Ngunit, yung kaibigan mong plastic, kapag plastic yan, ay nawawala yan sa buhay mo sapagkat hindi ito sapagkat ito ay ipinapalayo sa iyo ng Diyos kapag may plastic ang kaibigan. Ngayon, class, ang plastic ito din ay halimbawa ng di nabubulok. Plastic, yung mga plastic bottle, yung sa soft drinks yung mismo, ngunit hindi ka miss pasensya na, mismo, yung mga buti ng butilya, yung mga yung nasa mga alcohol nga na mga tulad ng mga tanduay bottle, yun ay hindi nabubulok. Pag nabubulok, class, tulad lamang ng mga kahoy, halaman, yan yung mga nabubulok. At ang hindi naman nabubulok ay ang tulad lamang ng mga plastic, yung kanina pinakita ko plastic, at marami pang halimbawa sa di nabubulok. Ngunit, class, bakit nga ba ito lamang ang aking itinuturo sa inyo ngayong umaga? Sapagkat, alam nyo ba, yung mga tao pag sinabi nating tao, ang nabubulok ay ang atin lamang yung nandito sa atin. Ito ang mga ating kung sinatawag pa meat o di kaya flesh natin. At ang mga buto natin ay hindi ito nabubulok. Kaya pasensya na sapagkat napakaingay ngayong umaga. Ngunit meron kayong natutunan. Ang dalawang uri ng basura, class, ay ang nabubulok at di nabubulok. Nais ko sanang malaman ninyo na napaka-importanting alagaan natin ang ating paligid. Sapagkat kapag inalagaan natin ang ating paligid, ay mas may maganda tayong panahon, magandang weather, o di kay may maganda tayong tanawin. Class, napaka-importante talaga sa atin na pangalagaan ang ating paligid upang sa susunod na henerasyon ay may maganda silang nature na kung saan na-experience natin ngayon. At nais ko sanang ipahibilin sa inyo na dapat nating ilagay ang basura natin sa tamang lalagyan, at kung ito ay nabubulok, dyan ilagay sa nabubulok, at ito naman ay di nabubulok, ilalagay sa di nabubulok. Napaka-importante talaga nating malaman kung bakit natin ihiwalay ang di nabubulok at nabubulok. Sapagkat yung nabubulok ay maaari nating gawin ito sa abuno ng ating mga halaman, sa ating mga pananim, at yung di nabubulok ay maaari natin itong i-recycle o di kay meron tayong gagawin na mga gamit na pwedeng gawin sa di nabubulok. Ngayon, class, alam ninyong ang di nabubulok at nabubulok ay napakinabangan pa rin natin sapagkat meron itong advantage o di kay disadvantages. Ngunit magagawa itong disadvantages kapag hindi natin alam kung paano natin gagamitin. Ngayon, class, ako nga ulit si Binibini Rochelle, nagpahabilin sa inyo na pangalagaan natin ang ating paligid upang tayo ay may magandang tanawin. Ngayon, class, alam kong maingay na sa inyong panunood dyan. Huwag nyo na lamang pansinin. Ngunit sana sa araw na ito meron kayong natutunan galing sa akin at sa susunod ulit. Bye-bye!